Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyo, sa lahat po ng nakikinig sa programa mo. Ako po si Mitos Maylin San Diego. Pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mitos. Call center agent po ako dito sa Ortigas. Panggabi ang shift, regular na tagapakinig mo kapag pauwi na ako sa madaling araw. Kaya sayo ko na pagdesisyonang isulat itong nangyari sa akin. Hanggang ngayon kasi, Papa Dudut, kapag naalala ko ay tumatayo pa rin ang balahibo ko sa batok at napapalingon pa rin ako sa likod ko kahit maliwanag ang paligid. Nagsimula ang lahat 3 linggo na ang nakakalipas. Nabalitaan namin magsasara na ang lumang building 2 ng kumpanya namin, yung lumang pasilidad na dating recording studio noong dekada 60. Bago binuwag at ginawang training center ng call center. Maraming lumang gamit doon na pinamimigay na lamang o itatapon na ng admin. Dahil likas akong matipid at laging nasisiraan ng headset sa call flow, nakiusap ako sa maintenance supervisor kung pwedeng humingi ng kahit na anong gamit pa. Binigyan niya ako ng isang lumang studio grade noise cancelling headphones. Malaki siya, kulay itim na kupas na mabigat, ang mga ear cup at vintage ang tahi ng leather padding. Wala siyang Bluetooth, may makapal itong coiled wire na nagtatapos sa lumang 1/4 inch audio jack. Sabi ng supervisor, galing daw yun sa lumang soundboard ng studio na hindi napapakinabangan. Nung uwian na, bandang 3:00 ng madaling araw, sinubukan kong isuot ng headphones habang naglalakad palabas ng gusali. Wala siyang nakasaksak na kahit na ano, nakasabit lang yung dulo ng wire sa bulsa ng jacket ko. Gusto ko lang kasing takpan ang tenga ko para mabawasan yung ingay ng hangin ng mga sasakyan habang naglalakad ako papunta sa terminal ng UV Express. Pero noong mailagay ko ang ear cup sa tenga ko, nagtaka ako. Kahit na walang power button at walang baterya, may narinig akong napakahinang hissing sound. Yung katulad ng static audio sa lumang radyo kapag walang masagap na istasyon. Inakala kong gawa lang yon ng pressure sa loob ng padding o kaya ay echo ng hangin. Inayos ko ang suot ko at pinagpatuloy ang paglalakad. Habang binabagtas ko ang madilim na kalsada patungong Shaw Boulevard, biglang nagbago ang ingay ng headphones. Ang dating simpleng static ay nagkaroon ng biglaang panginginig, parang frequency na pumapalo at kasunod noon ay may narinig akong tunog ng paghinga. Hindi ito sarili kong paghinga. Ang tunog ay galing sa looban ng headphones, mabigat, mabilis at may kasamang kakaibang whistling noise sa bawat paghinga ng malalim, na para bang ang taong humihinga ay may hika o nakasara ang bibig habang sumisinghot. Napatigil ako sa paglalakad, kusa kong inalis ang headphones at tinignan ang dulo ng wire. Hahawakan ko sana ang cord para siguraduhin wala itong nakakabit na kahit na ano, pero malinaw na nakabitin lamang ito sa hangin. Naramdaman kong lumamig ang mga kamay ko at inisip ko na baka may naiwang residual charge sa loob ng internal magnets ng headphones na nakakasagap ng random radio waves mula sa mga malalapit na transmission tower sa lungsod. Ipinasok ko ang headphones sa bag ko at mabilis na sumakay ng UV pauwi. Pero maghapon noong araw na yon, habang natutulog ako sa bahay, hindi ko mawala sa isipan ko ang tunog ng mabigat na paghingang yon. Napakalapit, parang may nakatapat mismo sa tenga ko. Papa Dudut, 2 araw ang lumipas bago ko ulit ginamit ang headphones. Shift ko ulit noong Biyernes ng gabi pagkatapos ng 9 na oras na pakikipag-usap sa mga galit na customer galing sa Estados Unidos. Pagod na pagod ang utak ko.
Paglabas ko ng opisina, maulan at sobrang lamig, nakalimutan ko ang earphones ko sa locker. Kaya wala akong choice kundi ang kunin muli sa bag ang lumang headphones na yon. Isinaksak ko ang jack nito sa audio converter para maikabit sa cellphone ko. Pero ayaw gumana. Walang lumalabas na tunog mula sa pinapatugtog kong musika. Sira na talaga ang internal wiring nito para sa phone audio. Dahil malamig at gusto ko lang takpan ng tenga ko laban sa ambon, sinuot ko pa rin ito kahit na walang patugtog. Nagsimula ako maglakad sa gilid ng EDSA, malinaw ang paligid sa dami ng ilaw ng mga sasakyan at mga billboard. Kaya medyo kampante ako. Pero mga 5 minuto habang naglalakad ako ay muling pumasok ang static. Naging mas malinaw ang tunog kesa noong unang gabi. Sa gitna ng static may narinig akong boses. Hindi ito maingay kundi isang napakahinang bulong. Isang boses ng lalaki, mababa, raspado at walang emosyon. Kaliwa, lumipat siya sa kaliwa. Napatigil ako sa gitna ng sidewalk. Nanggaling ang boses mismo sa loob ng kanang ear cup ng headphones ko. Lumingon ako sa paligid. Maraming taong naglalakad, mga kapwa ko call center agents, mga nagabang ng bus at mga vendor. Walang sino man sa kanilang nakatitig sa akin o nakatapat ang bibig sa akin. Nanginig ang daliri ko habang hinahawakan ang rimming ear cup. Pinakinggan kong mabuti. Suot ang itim na jacket, may hawak na payong. Napaatras ako. Ako ang nilalarawan ng boses. Ako lang ang nag-iisang babae sa linyang yon na nakaitim na jacket at may hawak na tiniklop na kulay pula at itim na payong. Dali-dali kong tinanggal ang headphones at itinapon ito sa loob ng bag ko. Napahawak ako sa dibdib ko sa bilis ng tibok nito. Tiningnan ko ang bawat taong nadadaanan ko, yung lalaking nakasuit na nagmamadali, yung mama na nagtitinda ng sigarilyo sa kanto, o yung lalaking nakahoodie na nakatayo malapit sa poste. Lahat sila ay mukhang may sariling pinagkakabalahan, walang nakatingin sa akin, walang humahawak ng anumang mikropono o radyo. Papadudod, doon ako nagsimulang matakot ng totoo. Hindi ako naniniwala sa multo o sa mga kwentong kababalaghan sa opisina. Alam kong walang elemento roon. Ang naririnig ko ay boses ng totoong tao at ang ibig sabihin lang noon ay may isang taong nakatayo sa malapit na may bitbit na transmitter at ang vintage signal frequency ng headphones ko ay nakakagulat na nakakasagap sa gamit niyang aparato. Nang gabing yon, hindi ako sumakay sa pampublikong sasakyan ng nag-iisa. Pumasok ako sa pinakamalapit na 24/7 fast food chain, umupo sa gitna ng maraming tao at doon nagpalipas ng oras hanggang sa sumikat ang araw bago ako umuwi sa apartment ko sa Caloocan. Dahil sa takot, nilagay ko ang headphone sa ilalim ng cabinet sa kwarto ko. Ayoko na itong makita o hawakan pa. Inisip ko na baka nagkataon lamang ang lahat, baka nakasagap lamang ito ng frequency ng walkie-talkie ng mga security guards sa paligid ng Ortigas. Sinubukan kong komportahin ang sarili ko gamit ang lohika ko. Pero makalipas ang 4 na araw, muling nambulabog ang takot sa buhay ko. Nakatira ako sa isang medyo lumang compound sa Caloocan. Para makarating sa bahay ko mula sa kanto ng kalsada kung saan ay bumababa ang jeep, kailangan kong lakarin ang isang mahabang iskinita, mga 20 metro ang haba, makipot at may 2 poste ng ilaw na madalas ay pundi pa ang bumbilya. Lunes ng gabi. Mga 12:00 ng hating gabi bago ko pumasok sa trabaho. Nag-aayos ako ng bag dahil sa pagmamadali, nakuha ko ang maling headphones mula sa drawer at naisama ko ito sa bag pampalit sa nawawala kong gamit. Narealize ko lang noong birada na ako sa kanto ng iskinita namin pauwi mula sa shift ko kinabukasan, mga 4:00 na ng umaga. Madilim pa ang langit at tahimik ang buong kalye.
Habang naglalakad ako sa pasilyo papunta sa apartment, nakaramdam ako ng mabigat na pakiramdam sa likod ko. Yung pakiramdam na may nakatitig sa iyo mula sa dilim. Dahil sa kaba ay kinuha ko ang headphones sa bag. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko, marahil ay gusto kong patunayan sa sarili ko na paranoid lamang ako. O baka gusto kong gamitin ito bilang tulong para malaman kung may tao nga sa paligid. Isunod ko ito sa tenga ko nang hindi nakasaksak sa kahit na ano. Agad na pumasok ang tunog, walang delay. Hindi ito boses, isang mabagal at tuloy-tuloy na tunog ng mga hakbang sa simento. Bahagya akong binagalan ang paglalakad ko. At sa loob ng headphones narinig kong bumagal din ang tunog ng hakbang. Huminto ako ng tuluyan sa ilalim ng pundi ng ilaw ng poste. Huminto rin ang tunog ng hakbang sa headphones. Doon ko na-realize, Papa Dudut, ang katotohanan. Ang headphones ko ay hindi lang nakakasagap ng simpleng radio signal. Nakakasagap ito ng audio feed mula sa isang ultra-sensitive directional microphone. Yung mga uri ng gamit sa illegal surveillance na nakatutok mismo sa akin. Nanginig ang buo kong katawan. Hahawakan ko sana ang pader para kumapit pero may pumasok na panibagong tunog sa tenga ko. Isang mahinang pito, isang melody ng lumang kantang pambata na pinituhan gamit ang bibig. Ang tunog ay hindi nanggagaling sa paligid ng kalsada. Wala akong naririnig gamit ang hubad kong tenga dahil sa ingay ng malalayong sasakyan. Pero sa loob ng headphones, ang pito ay napakalinaw na para bang ang taong pumipito ay nakatayo lang sa likod ng unang kanto ng iskinita. 5 metro ang layo mula sa akin. Lumingon ako sa likod ko. Walang tao. Ang makikita lang ay ang dilim ng pasilyo at ang mga nakaparadang motor sa tabi. Mitos. Narinig kong binanggit ng boses ang pangalan ko sa headphones. Hindi ito sigaw, isang malamig na bulong na may kasamang tunog ng paglunok ng laway. Mitos. Huwag kang titingin sa likod. Papa Dudut, doon na ako nataranta ng husto. Ang buong akala ko noong una ay aksidente lamang ang lahat. Pero alam ng taong ito ang pangalan ko. Hindi ito random stalker sa kalsada. Kilala niya ako, alam niya ang oras ng uwi ko, alam niya ang rutang tinatahak ko. Nagsimula akong lumakad ng mabilis. Maririnig sa headphones ang mabilis na paghampas ng sarili kong mga tapak sa simento. Ibig sabihin ang mikropono ng stalker ay nakatutok sa mga paa ko. At kasunod noon ay may pumasok na panibagong tunog na lalong nagpalamig ng dugo ko. Isang mabilis at malakas na beating sound. Sa una akala ko ay tunog ng drum pero na-realize ko kaagad tunog ito ng pintig ng puso. May 2 magkaibang heartbeat akong narinig sa headphones. Ang isa ay napakabilis at medyo manipis, ang sarili kong puso na nagwawala sa takot. Na nasasagap na ang kanyang parabolic receiver. At ang isa pa ay isang mabigat, mabagal at resonant na pintig ng puso ng taong nagmamay-ari ng transmitter. Ang taong yon ay napakalapit sa akin. Maririnig ko ang bawat galaw niya sa headphones. Ang pagkuskos ng tela ng kanyang jacket habang naglalakad. Ang maingat niyang paghakbang para hindi gumawa ng ingay sa totoong buhay at ang kanyang mabigat na paghinga na lalong bumibilis habang pabilis din ang lakad ko. Takbo! Bulong muli ng boses sa headphones. Takbo, Mitos! Hindi na ako nagdalawang isip pa. Tinakbo ko ang natitirang bahagi ng iskinita. Habang tumatakbo ako, ang tunog sa headphones ay naging isang napakalakas na kaguluhan ng static. Hiyaw ng hangin at ang lumalakas na tunog ng kanyang pintig ng puso na papaiwas at papatukso sa akin. Malinaw sa audio feed na tumatakbo na rin siya sa likod ko. Hindi ko na kailangang lumingon pa. Ang headphones na hawak ko ang nagsisilbing mga mata ko sa dilim. Bawat metro na nilalapit niya ay naririnig kong lumalakas ang tunog ng kanyang mga zipper at ang kaluskos ng kanyang sapatos sa basang kalsada. Nakarating ako sa dulo ng iskinita kung saan nagtatagpo ang 2 malalaking kalsada
Sa kabutihang palad mga 50 metro mula sa kanto'y nakatayo ang aming 24/7 barangay hall na maliwanag ang mga ilaw at may nakaparadang 2 sasakyan ng pulis. Dumiretso ako sa pagtakbo papasok sa pintuan ng barangay hall. Muntik na akong madapa sa may hagdanan dahil sa panginginig ng aking mga binti. "Tulong, pakiusap, tulungan niyo ako!" Sigaw ko sa 2 tanod at isang pulis na nakatutok sa kanilang mga mesa. Agad na tumayo ang pulis at ang mga tanod. "Miss, ano nangyari sa iyo? Bakit ka hinihingal?" Tanong ng pulis habang pinapaupo ako sa bangko. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Nakahawak pa rin ako sa headphones na nakasuot sa tenga ko. Inabot ko ang kamay ng pulis at dinikit ang isa sa mga ear cup sa tenga niya. Napakunot ang noo ng pulis. Narinig niya. Sa loob ng headphones maririnig pa rin ang tunog ng mabilis na paghinga at mabigat na hakbang na biglang huminto sa labas ng barangay hall. Kasunod noon ay ang tunog ng isang taong nanggagaliiti sa galit. Isang mura na ibinubulong sa mikropono. "Nasa labas siya," mabilis na sabi ng pulis sa 2 tanod. "Mabilis! Tumingin kayo sa paligid ng gate at sa gilid ng tindahan." Mabilis na tumakbo ang 2 tanod palabas habang hawak ang kanilang mga batuta at flashlight. Sumunod ang pulis na nakahawak naman sa kanyang baril. Dumungaw ako sa bintana habang nakakabit pa rin ang headphones sa tenga ko para makinig. Narinig ko sa headphones ang tunog ng pagtakbo ng stalker papunta sa madilim na bahagi ng bakanting lote sa tabi ng barangay hall. Narinig ko ang pagbali ng mga tuyong sanga sa ilalim ng kanyang sapatos. Doon sa bakanting lote narinig ko siya sa mga halamanan. Sigaw ko mula sa pintuan ng barangay hall habang nakaturo ang daliri ko sa dilim. Ginamit ng mga tanod at ng pulis ang impormasyong ibinigay ko, mabilis nilang pinalibutan ng bakanting lote. Sa tulong ng malalakas na flashlight, nahuli nila ang lalaking nakatago sa likod ng isang malaking lumang drum. Nang iharap sa akin ang lalaki sa loob ng maliwanag na barangay hall, halos maiyak ako sa gulat at galit. Si Mang Greg na kapitbahay namin sa compound, ang tahimik at matandang lalaki nakatira sa 2 palapag ng katapat kong apartment, yung palagi nagwawali sa umaga at ngumingiti sa akin tuwing lalabas ako para pumasok sa trabaho. Sa kanyang bag nakakuha ang mga pulis ng isang high-grade parabolic listening dish, mga amplifiers at ilang piraso ng ilegal na long-range transmission devices. Mga gamit na pampubliko at pang-surveillance na ayon sa pulisya ay binili niya online. May natagpuan din sa kanyang gamit na maliit na transmitter na itinatagilid niya sa bakod ng bahay ko para marinig ang bawat kilos ko sa loob ng kwarto. Nang tanungin siya ng pulis kung bakit niya ginagawa yon, nakatitig lang siya sa akin habang paikot-ikot ang kanyang tingin. Sabi niya matagal na raw niyang pinakikinggan ang buhay ko. Ang bawat hakbang ko, ang bawat paghinga ko, ang bawat salita ko kapag nag-iisa ako. Ang lumang headphones na nakuha ko sa opisina ay nagkataong naka-tuning sa eksaktong kakaibang analog frequency na ginagamit ng kanyang illegal na transmitter. Kung hindi dahil sa lumang gamit na yon, akala ko'y walang silbi, hindi ko malalaman na may isang taong laging nakasubaybay sa bawat takbang ko sa dilim. Papadudot nakakulong na ngayon si Mang Greg at nahaharap sa napakaraming kaso ng voyeurism, harassment at illegal na pag-surveillance. Lumipat na rin ako ng tirahan dahil hindi na ako makatulog ng maayos sa lumang apartment ko. Hanggang ngayon, tinatago ko pa rin ang headphones na yon sa isang kahoy na kahon. Hindi ko na ito muling isinuot, pero tuwing maglalakad ako sa gabi at makakarinig ako ng kahit simpleng mahinang pito o huni ng hangin, hindi ko mapigilang mapalingon at maramdamang muli ang lamig sa aking likuran. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay magsilbi itong babala sa lahat ng mga panganib ay minsang hindi natin nakikita ng ating mga mata, kundi nasa paligid lang natin naghihintay at nakikinig. Lubos na gumagalang, Mitos. Malaking trauma ang pinagdaanan ni Mitos, kaya ang pinakamainam niyang gawin ngayon
ay ang bigyan ng panahon ng sarili na gumaling at makabawi ng kapayapaan ng konbersyonal at emosyonal na kaisipan. Hindi madaling burahin ang pakiramdam na parang may laging nakatitig at nakasubaybay sa iyo. Kaya nakakatulong ang pagpapalitan ng saloobin sa mga profesional sa mental health o sa mga taong talagang pinagkakatiwalaan niya. Para sa kanyang kaligtasan, magandang gawin rin ang patuloy na pag-iingat sa mga pang-araw-araw na ruta. Tulad ng pag-iiba ng daan pauwi, pagtiyak na maliwanag ang nilalakaran at pagpaparamdam sa mga kaibigan o pamilya kapag biyahe na niya mula sa panggabing shift. Ang pagpapanatili ng mabilis na aksyon tulad ng pagtakbo agad sa barangay hall ay patunay ng kanyang matalas na instinct na dapat niyang patuloy na pagkatiwalaan. Ang karanasang ito ay nagpapaalala sa lahat ng tunay na panganib sa paligid ay hindi palaging nanggagaling sa mga hindi kilalang tao sa malalayo o madidilim na lugar. Madalas ay nagmumula ito sa mga taong kakilala, nakakasalamuha o itinuturing at tahimik at walang pinsalang kapitbahay. Ipinapakita ng nangyari na mahalagang maging mapagmatsyag sa sariling kapaligiran at huwag baliwalain ang mga maliliit na senyales o kakaibang nararamdaman ng katawan kapag may hindi pamilyar na kaganapan. Bukod dito ay binibigyan diin ng kwento kung paano ang modernong teknolohiya at mga simpleng kagamitan ay pwedeng magamit sa masamang paraan. Kaya't ang alertness at ang matalinong paggamit ng mga natutuklasang impormasyon ang nagiging pinakamalakas na depensa para mailigtas ang sarili mula sa banta ng kapwa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Napapanood at napapakinggan po tayo sa Spotify at sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. September 12, nasa TV na ang Forever. Ang Barangay Love Stories Radio ay nasa TV na sa GMA para po sa aming TV adaptation. Huwag niyo pong kalimutang manood. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.